So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalerista. Yan, palakpakan po natin si Pangulong Bongbong Marcos muna ha. Dahil sa kanyang magandang pamamalakad dito sa Pilipinas. Sa kabila ng magandang pamamalakad ni PBBM, meron pa rin talagang mga DDS ang gumagawa ng paraan para palakasin at pabanguhin ang mga Duterte dito sa atin ha. Yan, palakpakan natin yung kahihiyan ng mga to kasi pahiyang-pahiya sila ngayon. Ha? Pahiyang-pahiya sila kasi na-debunk sila mismo ng mga taga Davao City na opisyal. Ha? Opisyalis mismo ng mga taga Davao City ang nag-debunk sa kanila. Yan, ano ba yan kasi? Ito kasi yung sinabi ng isang DDS. Yan. Sabi niya, ha? The best talaga ang Duterte. Basta Duterte. Grabe, sabi niya. Yan. Kasi merong Davao City nakabili ng gasolina sa Brunei. So, yan yung sinabi ng bugok na to. Siyempre, kapag sinabing DDS, automatic bobo ka agad yan. Diba? Gaya ng isang to, bobo. Ha? Ipinost niya yan. Ha? Kita nyo naman, ang daming nag-likes. Ha? Ngayon, ha? Etong DDS na to, paniniwala niya, yung Davao City, merong biniling gasolina diyan sa Brunei. At nasa Davao City na raw yung gasolina para makatulong sa mga Davaoenyo. Lupit, di ba? Pero, hindi po yan ang totoo, ha? Hindi yan ang totoo. Kasi, etong DDS na to, hindi niya alam ang kanyang pinagsasabi. Ha? Palakpakan natin yung katangahan na yan, ha? Kasi, eto po ang totoo dyan. Ito, panoorin, tingnan nyo tong larawan na to. Yan. Tanggalin lang natin to. Teka lang, paano ba tanggalin to? Yan, nakikita nyo ba ha? Yan po ang totoo dyan. Ha? Mismong opisyales na taga Davao City ang nagsabi na hindi totoo na may dumating na langis galing Brunei. Sa Davao City ha, pinabulaanan nila mismo yan. Hindi fake news yan ha. Hindi yan fake news. Davaoenyo News ang nag-post niyan. Hindi natin gawa-gawa yan ha. At yung nagsabi, kung di ako nagkakamali, kung hindi mataas na empleyado ng City Hall o baka opisyalis ng Davao City yan. Ang sabi niya, hindi totoo. Pinabulaanan nila na may dumating na langis galing Brunei. Grabe. Di ba? Palakpakan natin ang katangahan ng mga DDS na to. Kaya, grabe. Hindi kaya sila nahihiya niyan, ha? Yung mga DDS na yan. Mismong mga taga Davao City na opisyalis ang nag-debunk sa kanila. Ha? Mga opisyalis na mismo ng Davao City ang nagpahiya sa kanila. At opisyalis na mismo ng Davao City ang nagpapatunay na basta sinabing DDS, fake news. Di ba? Fake news talaga, hindi natin talaga maitatanggihan. Kasi totoo po talaga na fake news ang mga DDS dahil eto yung ginawa nila. Kaya, di ba? Sa kagustuhan ng mga DDS na to na mapabango ang pangalan ng mga Duterte, eto napapala nila. Napapahiya sila. Napapahiya. Mismo taga Davao City na yan. Baka sabihin nyo, invento ko na naman yan. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko yan, ha? Hindi po tayo gumagawa-gawa rito ng kwento. Talagang totoo po yan. Kahit puntahan nyo pa yan sa page ng Davaoenyo News na yan. Totoo po yan na makikita nyo. Ang problema lang kasi rito. Ang problema lang rito. Hindi na alam ng mga DDS na to kung paano pababanguhin yung mabahong pangalan ni VP Sara. Hindi na nila alam kung anong gagawin para bumango ang mga Duterte. Di ba? Kahit mismong taga Davao na opisyales, pinapahiya sila. Ano naman kaya ang sasabihin dito ng mga ng mga bugok na to ng mga DDS, di ba? Ano kaya sasabihin nila rito? Ito, wala silang palag dito kasi opisyalis ng Davao yung nagsasalita niyan. Wala silang palag dyan. Hindi nila pwede sabihin fake news yan dahil sigurado. Sa tingin ko ha, maka Duterte talaga yan. Di ba? Isipin mo, mismo maka Duterte ang nagdidibang sa kapwa niya maka Duterte.
nakakahiya lang yung mga DDS na panay gawa ng mga fake news para mapabango ang mga Duterte. Pero ang katotohanan, wala, palya. Kaya mga kababayan, wag po tayo magpapaniwala sa pinagsasabi ng mga DDS na to. Wag tayo basta-basta magpapaniwala dyan. Kapag may sinabi sila na maganda patungkol sa mga Duterte, matik fake news yan. Kapag may sinabi sila na makakabango ng pangalan ng mga Duterte, automatic kalokohan yan. Eto, patunay na yan inuulit ko. Hindi po natin yan gawa-gawa. Kasi yan ay totoong nangyari. Diba? So mga kababayan, inuulit ko huwag niyo po papaniwalaan yung mga balita na galing sa mga DDS supporters o DDS vlogger Tanging dito lang kayo sa mga BBM vloggers na credible at hindi naghahatid ng fake news sa inyo. Di ba? So huwag niyo po kakalimutan. Maraming salamat po at suportahan niyo po sana itong YouTube channel natin at huwag niyo po kalimutan. Please subscribe and comment po kayo sa inyong reaction. Salamat po.